racket ko. Nakikita nyo naman, ganda ng quality. Tapos kitang-kita nyo, parang good as new. Guys, mine nyo na to for only 300 pesos. Pa-code na lang po ng Mine Black. Uy, Ma'am Rhea, thank you. Comment SSD na lang po once done. Ayan, tignan nyo naman guys. Kitang-kita oh, ganda ng fit. Ayan, Ma'am Rhea, yours na po ito. Thank you po, Ma'am Rhea. Dahil dyan, sasayawan ko kayo. Wow, hard job yun! Barangay Hard Job! Galing! Narito na ang pambato ng barangay nyo. Matipuno at gwapo, lalaban nito. Yes naman! Kahit saan dadayo, ang galing ko. Ang Barangay Hard Job! 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 Magandang umaga mga kabarangay. Ako si Ford de la Peña, ang raketerong heartthrob ng Maumbong, Bulacan. Kumusta ka, Jan? Okay naman po. Ano ba ang nickname mo? Ford po. Ford! Kumusta ang pagyakap sa'yo, pagdubog sa'yo ng mga kabarangay mo? Okay naman Nadubog po. siya. Parang gusto ko Mami, nakakarami ka na. Parang mula start hanggang huli wala, natutuwa lang siya. Natutuwa lang siya. Kasi ang tingin niya sa kanya, anak lang. Yes. Raketero ka raw. Oo. Bakit ka raketero? Anong hugot mo? Kasi po, na panglima po ako sa magkakapatid. Kumbaga, gusto ko din po na mabili ko po yung gusto ko. Na hindi po parang... Umaasa sa magulang. Opo. Oo. Ilan kayo magkapatid? 5 po. 5. At yung 4 po, ikaw ang panganay, Opo. yung 4 na mga kapatid mo, nagtatrabaho na or nag-aaral? Nag-aaral po. Nag-aaral. Okay, ikaw, graduate ka na. Graduating po. Graduating, anong kurso? Business ad po, marketing management po. Pero my friend, working student siya. Oo, Hindi working ba? student, Hindi siya masipag. umaasa talaga sa magulang. Tama. Bakit nag-decide ka na magtrabaho habang nag-aaral? Sana gayahin ka ng mga kapatid mo, ha? Kayo din. Kailangan kung ano yung binibigay na ehemplo ng kuya nyo, kayo rin, gawin nyo rin yung ginagawa niya kasi ang laki ng tulong para sa inyo. Tama. Hindi lang yun, my friend. Sa future. Alam mo na ngayon paano dumiskarte at paano mabuhay. Hindi yung umaasa lamang. Ayan. Isa siya magbuting ehemplo. Yes, mabuting ehemplo si Kuya. Sundan nyo si Kuya. Ayan. Thank you po. So ikaw ay heartthrob raketero ng Bulacan. Ano pa yung mga racket mo? Racket! Ano yung mga racket? Basta magandang bagay po ito, magandang paraan po ito. Racket meaning marami siyang mga ginagawang mga trabaho. Hindi siya namimili. Oo. Basta sa tingin niya may kita, go ka. Ano yung mga naging racket mo? Yung una ko po is yung sa pagiging driver po. Driver? Opo. Driver ng Yung sa boss ko sasakyan? po na, kotse po. Bali, bumabiyahe po kami sa Manila, namimili po ng bulaklak. Tapos, ayun, bali driver Kasi sumasama siya sa mga events group dito. Oo. Exposed kasi siya sa mga events. Yes. So marami ka nakikilala doon na mga supplier, mga may mga business. Opo, mga Ikaw business. kinukuha. O bukod sa pagiging personal na driver, magkano bayad sa ganun? Depende po sa layo eh. Pero pag Manila po, 700 to 1,000. Yeah, kasi ganun ang bayaran ngayon sa ating mga drivers na kinukuha 700 per day sa pagkakalam ko. Di ba, Jan? Oh, yun na nabiga si Jan. Si Jan yung aming piloto. Aming piloto. Napakahusay. Tapos, Napakahusay. bukod sa driver, ano pa? Tapos catering po. Nagsiset up po kami ng mga, kuwari po, venue po. May birthday, tapos meron pong... Ano ibig sabihin? Kayo yung nagsiset up ng mga parang mga dekorasyon, ganyan? Magkano bayad doon? Ayun, 1,000 to 1,500 po. Malaki pala yun, friend! Kaya lang kasi puyatan. Ilang oras yun dapat? Depende po yun kung anong oras po matatapos yung event eh. Pero madalas po siya,
wari po, call time nyo po, 3 a.m. Tapos matatapos po siya mga 10 p.m. Mahaba-haba, kaya dapat nga ganong presyo. Kuya Tan, tapos ano pa? Bukod Tapos- doon sa catering. Tapos nag-ano din po ako, ma'am. Parang promodizer po. Siya na naman. Hindi kasi naawa siya! Siya yung nawawala ng ina. Naawa siya! Naawa siya sa kanya! Ang sipag daw kasi! Yes, na-realize ni Mami Kawawa. na parang wow, napakabuti ng batang ito. Napakabuti ng lalaki ito, hindi ba? Tapos yun na, ano ba? Ano ba yung mong ginagawa? Bukod dun sa, yun na, catering, driver, meron pang iba? Opo, yung parang nag-ano po kami, yung promodizer po. Kunwari po yung Mga produkto na pinapakilala. Tapos papamigay po namin, wari po Magkano yun? sa mga school. Ganun din po, depende po sa tagal po nung tinatagal nung event. Kailan ka nag-start na maging raketero? Ilang taon ka? Ano po, since senior high school po ako, doon po nag-start. Oh, mga 16 years old, ganyan? Opo. Yan, mga ganon. Yun. Ito ba, pinagsasabay mo ang trabaho sa pag-aaral. Paano mo binabalance ito? Siyempre, sumasali rin siya sa mga pageant, di ba? Yun na-introduce na sa'yo yung pagpapageant. Oh. Kailan niya na-introduce sa'yo? Nung high school po ako, doon po nag-start. School pageant po siya, tapos sinali po ako nung teacher po namin. Tapos, nung after po nun, tuloy-tuloy na po yun. Tapos, nagka-pandemic po, na-stop. Tapos, last 2023 po, nag-start po ulit ako. Nag-umpisa ka na. At nakikita mo ba na pwede siyang career? Yung pageantry? For me po, parang mahirap po. Kumbaga parang lang po, na-build lang po yung confidence ko sa pagpa-pageant. Tapos parang, ayun, mas na-feel ko po na mas proud yung family ko sa akin. Correct. Ang alam namin, bukod sa sarili mo, Pinapawisan nga naman! Ay, ito pa! Pinapawisan ka naman! pinunan sa rin Ito rin! Ito rin! Punasan niyo yung kapatid! Punasan niyo yung kapatid! Punasan niyo yung kapatid! Punasan niyo yung kapatid! Kapatid mo yung kamukha mo si Sid rin. Kamukha si Sid. Ay, nakakatuwa. Nakakatulong ka rin daw sa pamilya mo. Like sa gastusin. Maski sa mga kapatid mo, may ganun ka raw. At paano ka nakakatulong? Ano yung mga specific na parang nabibigyan mo ng sustento? Pagka po galing po ako sa event, tapos sunod-sunod po yung event ko, syempre po, yung sahod ko po nun, isang bagsakan. Bali, pag uwi ko po sa amin, pinapasalubungan ko po sila or nanglilibre po ako pagdating po sa bahay. Yeah. Kumbaga, sinicelebrate po namin yung small victories po. Totoo naman. Paano mo pinahati-hati? Kagaya ng tinanong kanina ni Kuya Tony Pet. Paano mo hinahati yung iyong binabalanse yung iyong oras sa tatlong yan? Ang dami pala. Hindi pala tatlong yan. Ang dami mong ginagawa. Paano ang pagbalanse mo? Nung time po na parang kailangan ko po talaga ng pera, tapos may pasok po kami. Rumakit po ako. Pero mas pinipili ko po na rumakit pag wala po kaming pasok. Priority ang studies. Kasi Ayan siyempre, naman. isang taon na lang po eh. Correct. May oras ka ba para sa sarili mo? Kasi parang puro talagang maraming ginagawa, napakasipag. Opo. Paano ka nagme-me time? Ano ang me time mo? Tumatakbo po ako. Tapos nag-gym din po. Active naman siya. Ang galing, ano? Exercise naman. Ay, may pawis! Ay! Pinunas niya! Tapos sabi niya, pinunas din sa sarili. Matindi! Ayan! Siyempre, ano ang inspirasyon mo dito sa ginagawa mo? Bakit ganun na lang yung push mo na gawin ang napakaraming bagay? Ayun nga po. Ako po yung panganay na apo. Tapos parang iniwan po kami ng lolo namin. Tapos sobrang lapit niya po sa akin. Tapos mahilig din po siya na magtrabaho, masipag po siya. Siya po yung Family man. nagpa-provide. Opo. Family man ang lolo mo. Siya po yung inspiration ko. Kumbaga, sa lahat po ng ginagawa ko, iniisip ko po yung mga tinuro niya, mga natutunan ko po sa kanya. Very nice! Ano ang mensahe mo sa iyong pamilya, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, mga kapatid? Ayan, magandang umaga sa inyo!
De La Peña family. At sobrang thankful ako dahil kayo yung naging magulang ko, naging family ko. At pagsisikapan ko pa. 1 taon na lang, guys. Nag-graduate na. Opo. Ayan. Taon na lang. Grabe yung inspirasyon niya. Maganda naman talaga ang inspirasyon ng pamilya. But of course, lagi ko rin pang sinasabi, my friend, hindi porket yung isa ay umaangat, hahayaan natin na siya na lang yung magbitbit sa buong pamilya, ha? Kailangan lahat ng miyembro ng pamilya ay breadwinner. May pakialam sa pamilya. Para, ang alam nyo, nahihirapan ng isa, Saluhan, tayo. tulungan. Huwag natin hayaan siya lang nakalugtog, walang tulog, walang kain, di ba? Siya walang pahinga. Tulungan po tayo. Maraming salamat!